The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good morning. Sorry, good afternoon. Good afternoon pala. Ayun. So, kumusta po kayo? At ngayon po'y araw ng Martes, kaya narito po ang Farmer's Talk. Muli pong maglilingkod sa inyo. Oh, mukhang maganda topic natin ngayon, ano? Ay, So, oo. maraming interesado sa ganyan. Kasi kita niyo po, 15,000 ang kita. Marami pong magiging interesado talaga dyan. Isang ulo lang isang ulong ng baboy, paano natin kikitain? Paano nga ba nangyari? This time, mga kaibigan, kami po ay nagtuloy doon sa punto na meron pa tayong ikakasal. Sabi nga, hindi lang hanggang doon limitado ang ating kita doon sa binenta nating buhay na baboy. Meron pa tayong pwedeng pagtuluyan ng ating panibago o dagdag na negosyo. Totoo yan. Actually, meron akong kaibigan na malaki ang piggery nila. Breeder farm nila sila, nag-grow sila, nakakatay pa rin sila. Pero sa sobrang laki ng farm nila, kasi we're not talking about 500 sow level, hindi malaki talaga. Napagod sila. Ganon. Actually, biruin yun, nagbababay, pero doon nakatira sa Ayala, Alabang. Nakatira, may bahay din sa Forbes, sa Dasmariñas. Lahat ng mga first class Walang subdivision. masyadong bahay, ano po? Wala. So, konti lang. Wala rin po siyang masyadong pera. Tapos meron din yung isang class na subdivision diyan sa Pasig. Dati sila yung unang-unang doon nakatira. Ginawa na lang bodega yun. Pero first class na subdivision yun, na village. Ganyan. Tapos, pero pag pupunta sa farm yun, makikita mo, mga naka-duster lang, naka-ganyan. Short. Pero pag nakita mo daw, ang mga kotse na, mga BMW, Mercedes-Benz. Galing naman. Makapagsimula na rin magbabayan. Oo. Ano kayang ginawa niya, no? Minsan kinukompute ko doon na yung pakain nila sa baboy sa isang araw, matagal na yan, imagine na lang, 10 million per day. Pagkain lang po sa baboy. Pagkain lang sa baboy yun, 10 million per day. Gano'ng kadami po yun. Yun, doon na kayo Isang mag-isa. level yan. Ilang. Hindi natin pwedeng sabihin kung sino. Siyempre, baka makasama sa kanila. Ganun po ba? Naprotektahan lang po natin yung identity ng ating. But sabi nga natin, marami kasi akong kaibigan na ganyan kahit nung college kami, meron akong kaklase na, sabi na isang kaklase kong Chinese, malaki ang piggery niyan. So, I was not impressed kasi hindi ko na maalam sa agriculture talaga And besides, we are in the engineering. Ganyan. So, pero yung tao niyon, talagang papasok sa school yan, amoy baboy. Pero, ang kotse niya noon, yung mga nasa higher end na. Okay. Ganon. Tapos pag magkakape kami niyan, dyan sa Intercon, kape lang yun. Noon ba isang cup ng coffee? Intercon pa, ha? Or Manila Hotel, or dyan sa, nakalimutan ko hotel yan
200 pesos per cup. And nung year na yon, yung mga 70s, 80s, malaki yung 200 pesos. Ganon. Oo. So, sabi nga natin, may mga tao dyan laging, hindi, lugi ako sa baboy. Wala, hindi ako kita eh. Pero bakit hindi ka tumitigil pagbababoy? Yes. So, maraming sikreto nga eh. So, eto, tayo naman, so we are more of yung mga maliliit. Ito, malalaki, mayaman na yan eh. Oo. So, itong inaanohan naman natin, itong mga maliliit nating Okay. mga kababayan na mga 1, 2, 3 o mahigit na baboy na doon pala nag-umpisa, nagpapalago o yung mga ating mga kababayan na mga OFW na nagsisikap niya sa ibang bansa para makapag-umpisa ulit. So, eto ho, ayan, imagine na 15,000 nakita sa isang baboy. So, may kakilala ko na nung araw, 80s yan. Ano ito, engineer to, pasado sa board. Yung kapatid niya, doktor. Pero nasa palengke at nakikita mo nagtatadtad. Nasa palengke. Sa palengke. Sabi ko, ilang baboy na bebenta niyo sa isang araw? 10 yata pagkakarinig ko. Malakas yun. Malakas po yun. Pero nung araw, ang kita nila, nabanggit sa akin, kumikita daw silang 1,500. nung araw, may value ang pera. Imagine kung 1,500 per ulo, Sa 10. Sa isang 15,000 yun. Oo. Sa isang araw yun. Ilang araw sa isang linggo. Pero pa yung Sabado at Linggo. Ang pagod nun, bir mo, 10 baboy ang tatadtarin mo, tiwain mo. Nakakapagod yun. Hindi. Kung kumikita ka, hindi maramdaman ng pagod eh. Ayun naman. Pero, 500. Talagang wala po talagang pagod yan. hindi. Tsaka ang bahay noon, napakalaki. Totoo. Sure. Hindi ko masabi kung baka more than mansion eh. Pero paglabas nila, magbababoy sila. May mga dugo-dugo pandamit. Ganyan. So, maraming sikreto ang tao sa buhay. Yan. So, 15,000. Parang, I'm sorry to say, ngayon na lang araw tayo magkikita-kita. Tatad na lang ng karne, no? Sa akin na lang kayong order. Ganun ba? Karaniwan, mga partners, ang kita sa isang live weight ay naglalaro sa magkano? Isang baboy na buhay na ibinenta. Magkano? Ang alam ko, doon sa Sa mga, ngayon, yung malalaking piggery, mga 700, 500, 800 per head. Yung malalaking Ang figure kita yan. ngayon. Kita nila Ngayon, yan. oo. Because malaki yung overhead nila. Maswerte na pala ho pag naka 1,000. Yun. Oo. 1,000 Oo. per Yun yung ulo. pagkakaalam ko na doon sa owner mismo. Pero dati, 4,000, 5,000, ano po, ang kita sa live weight per baboy. Nung anong year yun? Mga, hindi, di ba? Nung mga, halimbawa, mga 5 years ago, Parang alam ko nun, hindi yata kumikita ng hindi ganun. pa rin kumikita ng gano'n. Hindi. Lalo na Hindi, ngayon, naka-technology yun eh. Hindi pa naka-technology. Hindi pa naka-technology. Ang alam ko doon, One parang plus, mga 1 to two, 1 yan, magandang Tama po maganda yun. na yun. 1 Hanggang to 2,000. Okay. Ayun, hanggang 2,000. Ngayon, ang target natin ay wag silang maapektuhan nung pagbagsak ng live weight price at saka ng yung masyadong maliit na kita, marginal, dahil sa mataas na commercial fees. So, ang habol natin ngayon, mga kaibigan, bigyan po kayo ng dagdag pang pagkakitaan, isa pang daan, ika nga, para tumaas ang kita nyo. Ito yung, halimbawa, talagang nag-umpisa, aramuhan tayo, may isang baboy May kayo. isang baboy lang muna, Etong si Ka Pedro na biyahero, bibili sa baboy, lugi ka pa, babawasan pa ng tingbang. Hindi, paano ka na? Less 3 pa. Less 3 pa, babaratin, ano? So wala nakikitain. So, itong natin na pag-uusapan natin yan, paano nyo pakikitain yung pera nyo, madadagdagan pa ang kita. Kumbaga, hindi ka sasamaan loob na hindi ka nakabenta, hindi ka nakapagbenta ng baboy dahil sa binabarat ka, huwag kayong samaan ng loob, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabihin nyo ganito, sige, saka na ho tayo magkita, sir, yung tumatawag. May gagawin na lang ang paraan, konting tiyaga lang, sipag, pero higit pa dyan ang kikitain ko. Okay. So, umpisa na ba natin? Umpisa na natin. Narito po, mga kaibigan. Yung ibang pagkatay kasi hindi ko masyado. Yes. Pero ako, yung tulad ng mga diniscuss natin previously, doon sa
kumita ka sa savings. Opo. Tapos jackpot na lang or bonus na lang kung mataas ang live weight, kumita ka pa ulit doon. Tama. Kung bumagsak yung live weight, kumita ka pa rin through savings. Opo. Doon sa feed, yung 1:5 budget feed. Tapos kung, yun nga, kung maganda ang live weight, syempre, ipapantay mo din yung cost ng yung 1:5. Kung lembe, 1.6 per bag, doon mo itatapat yung pero pag benta mo, kita ka pa rin. Kita, oo. Sabi nga, lagaring hapon. Pag May sulong tama mo, dun, may tama may rin. tama. Pag sulong, pagbalik, may tama pa ulit. Win-win solution. Ano tawag doon? Win-win solution. Win-win. Hindi, always win eh. Always yun. Always all the winner. win. Yan. So, Okay. doon. So, ngayon, doon, tapos na ako doon. Naalagaan ko, kumita na ako. Kumita ka na. ako sa savings. Oo, So, oo. mga 3 to 5,000 sa savings. Tapos, kung kumita pa rin ako sa live weight, bonus na lang yun. Sobra na, oo. Halimbawa na lang na bagsakan live weight. Ayoko ibenta, pero kumita na ako sa savings. Ano ang dapat may bibigyan natin tipa sa ating mga listeners? Okay. Paano ba sila kikita? Paano pa sila kikita? Siguro po ay kung sakali, no? Pwede po nilang gawin yung processed meat, tulad ng longganisa, siomai, embutido, burger patties, at etc. So, panibagong negosyo ito. Yeah. Isa-isahin muna natin yan, mga partners. Processed meat. Oo. Kasi yung processed meat, katulad ni Miss Lulu Rivera. Ay, oo, maraming natutulungan yan ng mga tao na, in fact, yung isang siomai na kilalang pagkaalam ko, sa kanya nag-aral yan. Oh. Yung siomai na yon. Tapos yung siomai na yon, in-improve pa niya. Siyempre, basic, tuturo sa'yo, no? Correct. Kumbaga, no, doon from the basic, doon ka mag-improve. Opo. So, yung estudyante, magaling yun. The last time na nagkausap kami ni Miss Lulu, that girl is producing, kulang pa sa market, 1 million. 1 million na siomai per day. Per day. Wow. Pero ang kita niya sa siomai is piso. Piso lang. Opo. Opo. But that is 1 million per day. Sa 30 million ka na. Opo. Sus, Maria Tama Jose. po yun. Dahil pa ang nagloto, ano po? Ay, Siomai na lang oo. tayo. Siomai yung mamaya. So, Hindi, yun naman, masipag yun. yes. Oo, tsaka At very lalo innovative. ngayon, mga partners, ay talagang in demand ang Yes. siomai. Oo, masarap yan eh. Hanggang sa sa mga probinsya, yan ang pinagkakitaan kahit sa mga barabarangay, kanayunan. Ano ba yung ginagawa ng siomai? Ano ba ingredients yan? Yung Pork kalimit? yan po. Meron. May Depende pork, po yan may sa... chicken, Hindi, may beef din po. ano yung laman noon? Ito ang laman yan. 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 Yan ay galing po kay Miss Lulu Rivera ng Ultima Entrepreneurs Center na meron pong tanggapan dyan sa may E. Rodriguez Senior Avenue at nandyan po nakikita nyo ang numero. Yan. Ayan. Miss Lulu, kamusta po kayo? Ang dami pala, no? Katulad ng, syempre, giniling na karne. 2 tablespoon na shrimp powder. 1 teaspoon curing salt. Oh, curing salt. Curing salt. Oo. Tapos yung 1 tablespoon na refined salt. Aba, dahil pang salt na yun. 1 teaspoon phosphate. 1/4 cup chilled water. May second mixture Second pa. mixture, 1 cup TBP. Ano yan? 1/4 cup Texture TBP. vegetable protein. Protein. Wow naman! Alam niyo yan. Hindi ko alam yan. Kala ko TV program eh. Okay. Philippines. TV Patrol. TV Patrol eh. Yeah, TV. Yeah, sige. Yeah, 1.5 teaspoon. Karajinan. Ayan. Ano yan? Yan yung yung seaweeds. Ah, Karajinan. seaweeds, Parang pang extenders na, okay. 1.5 cup water. Tapos, haluin mabuti. Isama-sama lang yung mga mixture niyan. Tapos, Sa first mixture. Oo. Saan mabibili ang haluing mabuti? ayan. Sa akin na pong mga kamayan. Ganun ba? Okay, Sa sige. akin na yung kamayan. So, Okay. halu-haluin lang naman yan eh. So, yan, no? Tapos, yung third mixture. Yes. Half tablespoon giniling na pamintang itim. Tapos, 2 tablespoon bawang chopped finely. So, 3/4 cup carrots shredded. 1/4 cup young green onion. 1/2 cup cheese grated. 2 pieces eggs. 1 teaspoon binder filler blend. Half teaspoon meaty ginisa. 2 tablespoon sesame oil. Special naman talaga siya. So, ano gagawin? Haluin mabuti ang lahat mula isang kilo ay lalabas na 1.5 kilograms. Lagyan ng bawat Ang bawat wrapper. wrapper ng tig 10 grams.
2 tablespoon, 2 teaspoon. Steam for 30 minutes. Yon, 200 pesos ang pinakamaliit na kita Oo, sa ano? isang kilo. Sa isang kilo. Yan. Ang dami nga hango sa'yo eh. Hindi lang isang kilo ang magagawa mo Biruin dyan. mo yan o i-sineshare ni Miss Lulu yan sa tao. Opo. Tinutulong din yan. Para din wag kayo mahirapan, ina-accommodate niya, ginawa niya para hindi kayo mahirap maghanap. Pwede niyang makuha yan doon sa kanyang office. Alam ko, meron pa ba siya dyan sa may Alabang? Meron din po siya sa Alabang para do sa third floor. Yan. Third Basta, floor ng, oo. Sa building mismo ng Star Mall. Star Mall. Pagtanong lang nila doon. Pagtanong lang po. Ayan. At saka Bali, lahat ng sangkap doon mabibili. Tapos, pwede kayo manghingi rin ng tip doon. Ayan. At saka may phone number naman ho dyan. Tsaka, dyan sa kanya, marami ho kayo matutunan bukod yan, meron din dyan nag-offer dyan ng butchery. Yes. Yung pagkatay ng baboy, Yes. pag-chop. So, halimbawa, isa din yan na i-discuss natin mamaya, Pwede po. Nauna ko talaga ako, hindi marunong sumunod sa flow. O, sige. Ayun. Teka, yung po palang siomay, mai-remind lang natin sa ating mga kababayan na ito po galing kay Miss Lulu. Salamat sa kanya. Kung sakali man, dahil 200 pesos ang pinakamaliit na kita, yan po ay gumamit ka ng, dahil isang baboy, di ba? Gamitin natin 20 kilos na karne. Yung pigi, kunin natin yung pigi. Yan ba pwede natin isama din yung mga lamang loob dyan? Hindi po. Bakit? Pwede naman po, ibang version. Siomay naman loob. Bakit? May iba yung lasa? Opo. Iba. Sa ngayon po, Hindi masarap. testingin Hindi natin. masarap. Hindi masarap. Hindi pa natin Hindi pa kami masasabi. nakatry. Pero wala pa rin po ako. Mahilig po kasi ako sa siomay eh. Wala pa rin po ako natatry na Na gano'n. ganon. May Kasi, idea na sila. hindi, kaya lang inaano ko. Kasi syempre, kailangan pag kinatay mo yung baboy, although matidiscuss natin, talagang walang Yes, lahat, matitira oo. dyan. You have to develop something different. Kung siomay ka, Tama. okay, siomay. Pero, ba't kakaiba yung siomay mo? May sikreto ka dyan. Yan. Diba? Oo, pwede yun nilang naman haluan yung ng siomay, pampulutan. Ayan. Gagawin ko Tama nga yun, yan. tama yun. Atay, Polo show. Polo Oo. show. Anong Okay. polo show? Polo show. Polo show. Pulutan na siomay. So, halimbawa lang, may baboy nga kayo, di ba? Isang baboy yan. Kunin nyo yung 20 kilos. Napakaliit na portion niya ng isang baboy. So, lahat nung pwede nyo makuha ng laman, unahin nyo yung pigi na ubusin. So, 20 kilos, i-times natin sa 200 pesos na lang. Yung kita, 200 pesos, isang kilo. So, magkano yun? Times 20. So, Di, 4,000 pesos. 4,000 na yun. Sa 20 kilos Oo. na yan. 20 kilos pa lang. 20 kilos pala nagagamit mo. Isulat niyo dyan, 20,000 4,000 na. Talagang, Sa 20 baka mag-over pa tayo sa niyan, sa 15,000. Equivalent na 20,000 Samantalang kung inalagaan mo yung baboy at binenta mo. So, may pala. Magasim tayo dyan. Nung inalagaan ko, kumitan na lang ako na sa savings na lang, wala yun sa live weight, ng mga 4,000. 4,000 sa Opo. savings. Oo. Kumita ko nung i-green ako yung baboy. Oh. O di 4,000. Ngayon, ginawa mo pa yung siomay, di another 4,000 pa. Ayan. Di 8,000 na tayo. Oo. 8,000 ka na. Okay. Okay, sige. Oh, tapos, halimbawa lang, may tira ka pa niyan eh, 20 kilos pala nagagamit mong karne. Okay. Gawin mo ngayong tosino. Ayan. May taba kang magagamit yan, masarap ang tosinong may taba. Aha. So, dito sa tosino, kung makikita nyo po, ayan ang mga sangkap. Ang suma total po niyan, ito ay kinuwenta natin sa hindi live weight price. Hindi natin kinuwenta halimbawa 100 per kilo. No? Meron siyang kwentada na 100, pero meron din tayong ginawa nung sa normal na binili mo lang yung baboy. Pinresyo mo sa ganong halaga. Dapat ganong Ayan. So, kung nakikita nyo po, yung pong kulay itim na 513 pesos na tubo, sa 4 na kilong baboy na ginawa mong tosino, yan po ay dahil sa naging 6 na kilo na siya. Kasi yung 1 kilo, madadagdagan ng half kilo. So, 1.5 kilo na. So, yung ginawa mong 4 na kilong kasim, naging 6 na kilo na siya ng itosino mo. Oo. Ngayon, dahil sa binenta mo siya, ang bentahan po ngayon ay 250 pesos per kilo. So, lalabas na 1.5 ang naging benta mo. Minus 987 na siyang mga sangkap lahat-lahat, pati baboy.
mayroon kang 513 pesos na tubo. But, take Okay. note, yan pong 513 pesos na tubo ay binasi natin sa ang kilo ng kasim ay 220 per kilo. Presyo sa palengke yan. Sa palengke. Yung nasa pula naman po sa ibaba, 993 ang tubo mo kung ang gagawin nating puhunan ng iyong baboy ay 100 pesos lang per kilo. Di ba live weight price 100 for example? Bukod pa dun, may kita ka pa dun eh. Oh, Di ibig ba? sabihin, May kita ka pa. Nung binili mo sa akin yung baboy ng live weight, na ganun ba, kung ano ka, doon sa nagkatay ka, presyong palengke, kumita ka na doon. Baoro, meron na. So, ibig sabihin, magmula Oo. nung kinatay mo yung baboy, magkano ang kinita natin? Katulad nung isang kasamahan nga natin na si Daryl, halika. Sabi, kwento mo nga ito, Yes, opo. magpasintabi ka sa nanay mo. Naku po, papagalitan ako kasi ayaw po ilabas ng nanay ko yung kung magkano kinikita niya eh. Nalaman ko lang po siya kasi every Saturday nagbebenta po kami ng baboy. Since ako po yung nagtataga, naging curious po ako. Kinumpute ko yung kita niya. Kung magkano. So, ang nanay ko po every Saturday, Sunday, nagtitinda ng baboy. Nakakadalawang baboy siya. 2 or 3 per Saturday or Sunday. Baga po, 3 baboy isang araw. Let's say 3 baboy isang araw po. Nung kinumpute ko po yung baboy, yung kinita ng nanay ko, is kumikita siya po siya ng, depende po sa laki ng baboy. Pagka po 90 kilos yung baboy sa patay, kumikita po siya ng 4,000 to 5,000 per head po. Tapos Fresh cut lang yun. Fresh cut. Hindi iba po yung presyo ng baboy namin kasi sa subdivision po kami nagbebenta. So, mas medyo mataas po siya kung kumpara sa palengke. Tapos po, kumikita po yung nanay ko ng 4,000 to 5,000 per head ng isang baboy po. So, kung dalawa po, mga 8,000. Pagpalagyan po natin 8,000 per day po ang nanay ko. Isang araw. Yun po yung kita niya. So, kung dalawang araw. Kung dalawang araw po, 16. 16,000 per day po siya. Yaman mo. Per 2 day po. Per Yun week. naman lang sagot. Per week, Per week po. 16,000. 16,000 per week. Hindi naman sa bayo. So, sabihin na natin kasi kinatay mo yung baboy, di ba? Kinatay. Ang ginawa mong presyo sa palengke. May presyo tayo sa palengke, meron ding 100 pesos per kilo. Di sabihin na lang natin na imbis na 4,000, 3,000 na lang ang Yes, kinita oo, sa isang 3,000 na katay. lang. So, nung kinatay nung nanay ni Nanay, ba, ibinenta doon sa plus 3,000 pa. Ayan, si plus So, daw. 4,000 plus 513 plus 3,000, magkano na lang so? So, 3,000. Ano nga po ulit? Ilang pala na? 4,000, tapos 3,000, 7,000 na po. Oh. Ay, tapos yung 500. 513. 500 mo na lang. 500 po, di 7,500 po. 7,500 na. 7,500. 7,500 Oo, na. ako iniisip ko, halimbawa, yan tosino na yan. Di labas na lahat ngayon. Ngayon, nandun na tayo sa processing. Ayan. Ayan. Sige. Ngayon, yung tosino na yan, mga partners, ini-imagine ko rin, nagsasariling kwenta rin ako eh. Halimbawa lang, kinuha ko yung kasim, tsaka iba pang tira-tira, kasi talagang yung pigi niyan, malaki yan eh. No? Isang pigi pa lang halos sa nagamit natin yan, bale. So, kunyari na lang, sa 20 kilos na karne, divided by 4. So, No? Hindi, sabihin, 5. 5 po. Times 513 pesos na tubo, meron kang 5 times 513. 2,565. 2565 na tubo. Yan. So, kumbaga, lumalabas na yan ay sa 220 per kilo. Pero kung ginawa mo yan na 100 pesos ang live weight, sa live weight, 100 na lang, 4,965 ang kita mo sa 20 kilos. Ng tosino. O Na di, tosino. 5. hindi yung 513, 4,000 Yung na. 4,965 ang kita mo sa 20 kilos. O di ano na Hindi yan. nakaka-40 na tayo na. Oo, kasi 40 kilos na karne. 4,000 savings, tapos yung isa kanina, no? 4,000 din po doon sa 20 kilos na siomai, di may 8,000 na tayo. Oh. Tapos meron tayong, magkano yung 4,000? 965. 4,965. So, nasa 12,965 na Oh, tayo. plus yung ano pa, yung hindi kanina yung ano ba 'yon, yung
Katay? Yung kita sa katay na 3,000. Well, hindi pa kasama dyan. Kasi dapat kasama yun dyan. O, i-plus Kasi, daw, di ba, i-plus. unang-una natin, inalagaan. Kumita ako sa savings. Hindi na ako kumita sa live it. Binagsak nyo na nga, 100 eh. O, dito na ako sa savings. Sabi ko, mga 4,000 na lang. Hindi nakalagay. 4,000 na. Savings Okay. po to. Tapos, Tapos, yung 4,000 sa siomai. yung ginawa niyo siya may yung ilang kilos. Tapos, Tosino. ayun, yung 3,000. Hindi, dapat yung flow natin. Di ba, kinatay niya. Kinatay na. Kinatay. Oo. Kumita pa siya ng 3,000 ngayon. Tama ba? Saan nakuha yung kitas doon sa katay? Kasi ang kinikita Per ng kilo nanay po. niya, Per kilo. Binenta na po kasi Oo. as the whole, ano yun eh. Binenta baboy. na po. Sinasabi niya, binenta Binenta po niya. lang per kilo. hindi, yun na nga. Kasi bumibili sila ng baboy na katay na, yung wala nang laman loob Opo, na siya eh. opo. Doon sa baboy no, kumikita ng nanay niya ng 4,000 to 5,000 kasi subdivision. So, ginawa kong kita na lang 3,000, presyo palengke. 3,000 na lang. So, kaya ko di ba, kumita ko nung inalaga ako sa savings na 4,000, nung pinatay ko, kumita ako ng 3,000. Tapos nung pagkatapos noon, Meron ka pang pinroseso. pinaseso nyo na siomai, kumita ng magkano? 4,000 po. 4,000. Tapos ginawa pong tusina, kumita pa siya ng 4,965. 4,965. So, magkano na Magkano total? na yan? I-total muna natin para... 3,000, 15,965. O, 15,000. Marami pa natitirang baboy. Marami pa. Teka mo. May ulo pa, sisig. Meron pang... Oo, teka. Pa yan eh. Ito na lang. Patating May pa. Ito na lang. Oh, ayan. Tingnan nyo. Gulo na tayo sa kita. Bye-bye. Ayan na lang. Shortcut na lang natin. Yung yan. yung apat na paa. Sabihin na natin apat na paa. I-shortcut na natin. 1,400 pesos ang bale, naging benta. So, ang tubo ay 670. Teka. I-forward natin. Ito na yung total. Yan ang total. Sa apat na paa, ang tinubo mo, 1,540 pesos dahil sa iniluto mo siya bilang patatim. Patatim, hindi crispy pata. Patatim. Mas mahal yan. Mas mahal bang patatim? Patatim po. Oo, mas mahal. Ganun Kaya ba? nilagay Ganun natin nilang dyan, crispy pata yung... kung makikita nyo, madali 700 po pesos. lutuin. 700 pesos sa catering ang presyo ng isang patatim. Samantala, pag inila nyo, pwede nyo i-wrap yan sa aluminum foil, tapos Yes. i-frozen nyo. Yes. Ayan. Tapos sa ulo, meron tayong tubo kung halimbawa nilitsyon na lang natin siya. Nilitsyon Kasi kung na. talagang lulutuin natin siya ng Sisig. ay talaga mas malaki pa ang kita. Ginawa na natin maliit. Ulo, nilitsyon. Pero bihira ang kalimit niya, alam ko, pwede yan, ipaksiw na lechon yun na ulo, napakasarap niya. Pagkatapos pong pag nabili mo na, May leftover ka, isisig mo ngayon. oo. Paano? Sisig. Ganun ba yun? Opo, pwede yun. Kahit na lechon siya, pwede mo siyang isisig. Leftover, sisig ang hindi na ako tawag. kakain na sisig. Kung browser nyo naman po yan, baba, hindi nyo na nakakain lahat yung Oo. lechon na ulo. Pwedeng isisig po yun. Kasi yung ulo, mahilig ako kumain yan, lalo kung paksiw na lechon. Ay, sarap nun. Sarap po. oo. Yan ang pinakamasarap na parte ng lechon eh, yung Tama ipapaksiw. po. Napakalasa niya. Oh. Ade, yan, ginawa na natin pinakamalit kasi nakakahiya naman, ang laki-laki na ng kita natin. Baka yun. Oh, yan, ito, 1,000. 1,540, 1,650. Oh, yan dalawa na yan, paa tsaka ulo yan. Yung laman loob. May 17, Ilang kilo ba normally ang laman loob? Normally yung isaw po, kasama po yung lapay kung tawagin, mga 1.8 kilos po yun. Isama mo pa yung iba pang laman loob, internal Yung baga organs. po. Normally kasi pag hiniwalay na natin sa kata yon, naglalaro sa more or less 15 kilos. Yung kayong bag, yung More or less. more or less, mga 10 to 15 kilos po. Yes, between that. May ano ka dyan. Ano ang anong pinakamagandang pagkakita? Bopis. Chicharong Sa bulaklak. baga po, pwedeng bopis. Chicharong bulaklak. Tapos po sa Isaw. pwedeng inihaw. Inihaw. Yung po, Yes. dun po pinakamalaki yung kita sa mga inihaw. Barbecue. Yung ano, Mga barbecue. Tawag doon, Ayan. yung sa dugo. Isaw. Betamax. Betamax. Bakit beta? Bakit Betamax? Kasi po, Square. Pinuhulban nila po yan.
yan, dalaga. Okay. Ngayon natutunan na. Di ba yan? Now I know. Wala kasi sa kalye to si Sir. Pero di ako nakain. Ayun. Bawal na ako kumain. So, doon pa lang, halimbawa mo na, lagay mo na sa between na lang, 10 to 15, di ba? Yes, 12 kilos na laman loob. Yes, magkano na yan? Oo. Tutuloy natin yan. Sa Bopis. Nakakamagkano na tayo? Di ba? 17,615. Over na tayo eh. Di, isagat na natin yung baboy Isasagat na na ba nag-iisa natin na yan? Oo. Yung laman loob, pwede nyong ibenta. Halimbawa, lumagay na tayo sa Bopis na lahat yan. Wag na yung barbecue. So, pwede kang kumita dyan ng 8,000 plus. Oh, Sa- 8,000 Magkano plus. natin 8,000 plus. Merong Bopis, merong tinusok-tusok. Barbecue. Opo. Tapos? Meron yung ulam na asado sa atay. Yan, lahat na po yun. Inasorted ko na yan. Kasi mahirap na ibigay ang breakdown. Pero kinuwenta ko sa dami ng Sa kwenta dami ko ng na kwenta. to. 8,000. Oh. Pagpalagay mo na lang 8,000. Igado pa, pati Ayun, ulam na igado. igado. Yan, pati yung mga, sorry po the word, basura. Sabihin yung ibang hindi naman talaga nabebenta, isinasama dyan. Yung mga hindi choice cuts. Okay, so, ayun, tas pati embutido na ginawa, kinuwenta ko na rin po yan. Kaya 8,000 po ang nalagay dyan. Ay, yung imbituido ba? Laman loob ba yan? Hindi po, yung ibang mga karni doon na retaso na doon sa ano. yung scrap. Oo, nasasama na po doon. Ibig sabihin yun, sabi nga, pan-dog food. Bakit mo ibigay sa dog food? Di tao na lang. Ayun po yun. At saka, isinama ko na rin po dyan, sorry po to say, pero yung ibang buto, isinama ko na po dyan, kaya 8,000 yan. Oo, yung buto-buto. Mga ribs, spare ribs. Ay, oo, masarap yan. Yung, tsaka yung dilaga. Yung sabaw, yan. So, 8,000 po para yan yung remaining. So, yung total natin, 25,615. Yan lang naman. 25,000. Maliit na Umover bagay. tayo sa 15,000. Kasi sabi natin, more. Yan, more or less. 25,000. Ngayon, magkano natin nabili yung baboy, yung biig? Kano ba? Ang BF, papalagayin yung 4,000. 4,000. Magkano ang nakain na piece? Gawa ng 1:5 ang ginamit niya, more or less. Oo, more or less. Gagastos siya ng Laging mga 4,000. Laging kalahati ng kalahati ang Opo, savings yan eh. 4,000. Normally, 8,000 lang ang gastos sa, di 4,000. 4,000. So, magkano? Less di... Kaya na. Kailangan ng kantin. Yan. Magkano yung baboy? Magkano na po yan. So, No. 25,615 minus kanina na 4,000 sa BX. Tapos, Sa fees. minus 4,000 sa 17,615. Tama si Miss Lulu Rivera. Pero kaya ang computation niya doon sa Oo. yung katayatayin. Opo. Tapos meron pa tayong Hindi, yung inalagaan. inilagaan. Di meron pa tayong point dito. Yan po ay sa processed meat at saka nilutong ulam. Oo. Yung lechon, kung halimbawang gawin mo lang siyang lechong baboy, magkano ang kita? Si Mame, alam niya yan eh. Maganda kitaan dyan. Lechong baboy, halimbawa pinili mong linya, ayoko, hindi ako mahilig magluto, natitilamsikan ako kagad. Ayoko mag-process. So, gusto ko lechong baboy dahil paborito ko rin yan. So, lechong baboy naman, ayon to sa sa ating isang out of user din, meron siyang catering business. So, kasama na din dito yung pagdilechon. So, ang according po sa kanya, papangalanan ba natin? Or si Mr. Miss C na lang. Miss C. Miss C. Wala tayong permiso na sabihin ng pangalan niya. So, ang puhunan po niya, sabihin na po natin sa Class B na baboy. May Class B pa pala yan. May Class B siya, may mga Class A, Class B. So, nasa Class B po. So, ang puhunan po niya, sa hango po ito na hango lang na baboy. Para magka-idea yung ating mga listener na itong tinatalakay natin, hindi lang tayo pang buhay. Matututo po kayo dito ng negosyo. So, yung nasa 26 to 30 kilos na baboy, Class B, ang puhunan po niya is nasa 4.5. So, ngayon, nung ginawang lechon, binenta po niya ito ng 6.5. So, parang ang tubo po niya is 2,000. Ano yung hango niya yan o alaga? Hango lang. Hango lang. So, hindi niyo yung sariling alaga. So, wholesale ito. So, kung nasa 30 to 34 kilos naman, ang puhunan niya dito is nasa 4.7, binenta niya to ng 7.5 to 8,000.
Malaki din ang tubo, kahit paano, no? Wala ka na hirap sa pag-alaga. Binenta na ng lechon. Pero may tubo sana siya kung yung alaga niya yan, na mas malaki Mas pa. makakatipid pa siya. Yun Mas yung makakatipid. sinasabi natin, yung December natin, let's bond, let's connect. yes. Let's interact with each other. Correct. Oo. So, ganyan kalaki ang kitaan kalaki. dyan sa lechong baboy. Tsaka sa demand ngayon ng lalo na sa mga maraming okasyon, mga reunion, Christmas Pasko, party. hindi mawawala ang baboy sa sa putahe ng mga lutong Pinoy, 'di ba? Mhm. At saka isa pa, yung isang kagandahan, halimbawa, naka 1:5 yung gagawin ng lechon. Very healthy yan. Ayun. Yung bibili sa inyo, nahanap-hanapin yung lasa niyan. Pangalawa, siguraduhin kung buhay pa yung tao na yan kasi mababa ang cholesterol. Mhm. Yung mga traditional natin, masarap talaga lechon eh. Kung mataas ang cholesterol, baka di natin alam, baka biglang sinungkit yan. O, di Wala sarap nang eh. babalik sa Wala bibili. nang babalik, oo. Meron pa pong isang pwede kayong paraan na pagkakitaan. Yeah, alam din ni Miss Ana to kasi ito yung bulk na binibenta eh. Yung naka-chop na. Yun yung mga butcher pork cut. Yung Yan. mga special cut. Yan yung mga sinasabing freezer pork. Sold direct to the customer, it may be sold by the cut or as box pork, where the cuts from quarter or side of the animal are sold as a unit. Some producer bundle several cuts together of optimized sales of all cuts. Example, a bundles of include barbecue pack, chop, tenderloin, steak, and kababs. Oo. Comfort packs, 2 meat, roast, ham, and ribs. Meal in a minute pack, chopped sausage and stir by fried meat. Breakfast pack, sausages, bacon, and ham. Yun. Yung maganda, alam nyo bang patok na negosyo yun ngayon? Halimbawa, may alaga kang baboy, tapos halip na ibenta mo, dahil ito'y linya rin ng negosyo mo, nasa online ka ng Facebook. Oo. Kumbaga, dapat magaling yung mag-chop mo dyan. Alam nyo kung paano yung Tsaka may- pagkat ng bacon. Tsaka yung picture, maganda. Oo, yan. Kumbaga, sa isang company na papalangalan natin yung Monterey, may mga choice. Hindi, kasi sa mga grocery. Hindi, kasi sa mga grocery, ang gaganda ng shop nila. Pero nabibenta nila mahal. Kasi yun, titimplahan mo lang, bawa sa Ready na no? pork steak. Hindi mo na kailangan timplahan mo na ganda, tapos iro-roast mo lang. Ang sarap. Ice na. Kasi nga ngayon, yung lifestyle ng tao iba na. Hindi ka tulad ng araw tayo, nagpe-prepare lahat. Because of this kind of new generation, masyadong naging busy na tao. Opo. Kaya kalimitan yung ready to eat na, ganyan. Kaya rin hindi tayo nagiging healthy. Ayun. So, ang mga companies kaya, they try to find, katulad may mga breakfast pack na sila, iinit mo na lang, ma-microwave mo na lang, ganyan, at kakainin mo. Madali nga, hindi ka na nahihirapan, madali ka rin mamamatay. Kasi sa mga groceries, meron na po mga timplado sa pork. Ipiprito meron mo nga. na lang. Hindi, actually, yung isang pag bumibili ako, may ganyan. Masarap Talaga? yung mga nila, yung pagmamarinate. Minsan kasi, di ba, teriyaki, ganito. teriyaki. Kasulat gano'n, di ba? Iinit mo na lang, okay. Barbecue. Microwave mo na lang. Yung kapatid ko ganun laging bumibili na nakapack na siya. Tapos ihaw na lang namin barbecue. Pero Yeah. Ihaw pwede na lang. gawin nyo sa Templado sarili na. nating homemade. Oo. Mas maganda po ang homemade. Kasi meron pa akong isang kaibigan, nagtatrabaho siya sa isang malaking supermarket. Sabihin natin, hindi natin pwede magitin ang pangalan, pero malaki siya. Kaya daw po, sobrang gaganda ng cut ng, di ba yung mga liempo nila, pantay-pantay. Oo. Sobrang ganda ng cut nila. Yung ginagawa po yun, frozen, sobrang frozen, tapos ikakat po nila Yes, sa of machine. course. machine. Oo. Sa Tama machine po. yan. Tapos po, meron daw po sila doon, nalalaglag na kung saan. Tsaka hindi po natin alam kung kagano nakatagal frozen yun. Oo naman. Hindi, buti sana kung ganun. Pero, meron tayong tinatawag ngayon na yung mga scrap na karne, nilalagyan ng binder. Yun. No? Di ba na-picture na natin Oo, dito? nagamit natin yan. Ako noon, mahilig. Ito na, para healthy, sigurado ko. Nung nalaman ko, Sus Maria Jose. Kaya pala ako, 25 years old. Nagmukha to lagi akong 27 years old. Kakakain ko na. Kakain na rin para maging 12 years old ako. Hindi nga, 25 years old lang ako.
Ngayon, pag tingnan mo, 27 years old, kasi kakakain ko niya. Ganon. Sobrang stress. So, Ngayon, may isa pang pagkakitaan bukod yung ganyang style, na freezer pork, yun ding choice cuts. Na sinasabi ni Sir Daryl, di ba mas mataas ang presyo kung nasa subdivision ka? Yes, opo. Oh. Di ba sa palengke, kinakat din naman niya, kunyari, pork chop, di ba? Ano tayong dito, yung liempo. Liempo. Pero kapag yung mga nandiyan, yung sinasabi ni Miss Rachel, iba ang presyo doon, mas mahal ng Sa magkano? supermarket, may kita natin, yung pork menudo ka at kalahating kilo pa lang, 124 pesos. Kinat kalahati pa wala lang pang yun. timpla, puro kat-kat Kat na. pa lang. Siyempre, kasi naman, Kasama na po yung naka-aircon, naka-uniform yung nagbebenta. Plastic pa. Oo, merong ginamit mo yung pangalan nun. Kumbaga, with touch of Branded glass. na po. Oo, with touch of glass. Oh, so binibigyan lang natin sila idea na pwede rin yung ganyan. Oo. So, Meron how pa much nga, more po? i-deliver mo eh. Ikaw Sa amin po, magde-deliver. gano'n, dinideliver po namin Oo. per bahay. Pa-deliver nga ako sa Los Baños. Hindi pa po sa pamasahe. Hindi po abot yung iba. Ay, di ko. Hindi, actually, sabi nga, Miss Kelly, social media, malaking factor yan. No? Kung sabi nyo, marketing through actually, pwede na rin padala ng LBC yan eh. Lalagyan nyo Opo. lang ng yelo yan eh. Yung Opo. talaga- Let's say you develop something ba, yung mga ham or tocino, lagyan nyo lang sa, pag may, but it's got to be something different. There must be something different and unique na sa product nyo. Masarap pa. Oh, kasi syempre, ipe-presyo nyo naman, gawa na may pang padala pa yun ng di ba? Ayun. And then, even in your own subdivision, sabi nga, credibility. Yes, opo. Importante yan. Baba, nandiyan kayo, food, Baba, sa subdivision nyo, i-alok nyo. Pag nag-alok kayo, you should be clean and presentable. Correct. Yes. Oo. Importante po yan. Oo. Tapos, be honest na yung product nyo is of quality. Sabihin nyo totoo yun. Ayun. Hindi yun nanloloko ka sa timbangan. Ayun. Tsaka po kadalasan nila, alam niyo po yung dugo, hinahaluan nila ng tubig. Oo naman. Oo naman. Pareho tayo kasi nagtinda rin ako sa palengke. Kaya Naglalagay ka ng tubig. Naglalagay ng tubig. Pag nagdinugan po kayo, nagugulat yung 1 kilo lang niluluto nyo, parang 2 pitsil ng dugo ang nilalagay nyo, ayaw pa rin lumasa. Bakit ganun? May tubig. pinatabang May- ako. may- Pinabangan. ano, Dumami na po siya. yung dugo. Ganon. And then, minsan may food color. Yes, opo. Tapos pinoprosen. O, di yun ang ginagawang yung sa isaw. Betamax po. Betamax. Hindi ko po sure kung gano'n nga, pero alam ko Isang kapag flavor pa nga eh. May flavor. hindi po nabubuwang dugo kapag Oo. dinig. Ito mo. Okay. Ang alam ko dyan, pag sa slaughterhouse, nagkapatay ka, yung timbang mo may asin na dapat. Para paglagay ng dugo, yun, hindi siya masisira ba? Ah. Di ba nilagyan na Tsaka natin ng suka suka? yata, no? Lalagyan natin ng paminta. Ganon? Sabay luto na. Luto na. Pagbagsak sa palengke, halimbawa yung kalahati, yung binabanggit nga ni Sir Daryl, yun nga, minsan, nagsasabi yung nagbagsak ilan. Yan. Yun yung ilan sa amin doon sa Blooming Treat. Saan ba yung lugar niya? Diyan lang po kami sa Binyan. Ayun. So, kami sa Blooming Treat, pag sinabing gano'n, nung araw ibig sabihin, tinatanong ka kung ilan ang isasaksak na tubig. Kaya pag bumibili kayo sa palengke, dapat yung ibabaw, yung mas tuyo yung manok, yung tuyong-tuyo na, dry na yung balat, yung baboy, mas yun ang bilhin nyo. Kaysa yung lagi silang sampunan sa mesa, dahil kumakatas yung tubig. Saka mas maganda Lumiliit mamalengke ang kayo. karne nun. Madaling araw pa lang. Kasi nakikita mo, doon na hinahati yung baboy. Ako hindi, ginagawa ko dyan. Pag bumibilaw, namalay ko, pinupukpok ko yung karne. Para lumabas po yung Oo. Saka expected na liquid. tinutuunan ko mabuti, baka mamanas-manas, mamatasan. Oo. Kaya nga binawal yung ilaw na pula eh. Ganun ba Puro yun? white na po. Pameke Puro kasi white, yun eh, na mamula-mula. Or minsan hinihilamusan nga din. Ng dugo. Nilalagyan Yes. nila ng dugo. Tama siya. Para kunyari, fresh na fresh. No? Pag nakita niyo po yung baboy na sobrang pula, as in hindi po siya pula sa kagaya ng usual, medyo mag-isip na po kayo. Food color yun. Ganun, food color yun. Kung hindi naman po, kung sigurado naman po kayo hindi gumagamit ng atobi yung mag-isip na po talaga kayo. Ayun. Pero kung gusto nyo makatikim ng ng mga meron technology, punta kayo sa Christmas party. Nandun yung mga Atobi user. Hindi, totoo yan. Importante rin yan. Kasi miski malalayo kayo, you can share with each other yung healthy foods. Kung di mo makapunta, may mga courier naman. Sabi nga, you have to pay the price for your health. Correct. Ito muna po ang ating alam nyo ba? Kasi nung nakaraan nakalimutan natin, alam nyo ba?
Alam nyo ba, ang lechon baboy ay pork dish ng Pilipinas at ng Puerto Rico? Ito ay sobrang sikat na pagkain sa Dominican Republic, Canada, Puerto Rico, Cuba, Philippines, Spain at iba pang Spanish-speaking Latin American nations. Ang salitang lechon ay actually isang Spanish word na ang ibig sabihin ay roasted suckling pig. Yeah. Nako, yan. Yun. Napakasarap po niya. Suckling pig. Ito lechon de leche, no? Oo. Nung araw, pagka may lechon de leche, ay, status symbol yan. Lechon de leche. Ganyan, masarap, malit birin mo yan. Nung nandito na ako, may nagsabi sa'yo, magbababoy din yun. Ay, wag kang kumain yan. Sabi ko, bakit? Magkano bili mo? Magkano lechon de leche? 2005, ganyan. Ganon. Tinan mo, niluto na yan ganyan, pero bakit 2005? Samantan, pag bumili ka ng buhay, magkano? 2.5. Mas mahal. Mas Mas mahal, ay lulutuin mo pa. Sabi ko, anong ano nun? Ba't talagang hindi ka nag-iisip, ano? So, sinabi sa akin, pero ayoko sabihin dito, mag-isip na rin lang kayo. Ngayon, merong nagbigay din sa atin ng isang recipe sa lechon. Tignan nyo kung paano nyo ma-improve. Ano? Halimbawa, kung bumili ka ng 50 kilos na, meron kang baboy na alagang 50 kilos ang timbang. So, gusto mo magsimula, mag-testing ka, baka sakali, ito ang iyong linya, no? Maglechon. Gagamitan mo to ng 3/4 cup ng asin. Magkano lang na may 3/4 cup? Isang kilo nga, 10 piso lang eh. Achiote oil. Yan. Achiote yan. Achiote oil. 7 cup. 7 tasa. Black pepper, 1 cup. Dried oregano, 1 cup. Crushed garlic, 2 cups. Linisin mo ang baboy, i-refrigerate mo sa isang malaking, di ba, yung parang Freezer. bathtub na may yelo. okay. Ganun lang, nilulubog yun doon eh. Oo. Di ba sa Cavite na, nung magkatay kasi doon eh, nilublob talaga yun eh. Yun, tapos saka pa lang, pagkatapos ng mga ilang oras, itusok mo na. Then ihaw mo na. Dito sa kwentada na to, 11,000 pesos. Hindi, saan mo ilalagay yung sinabi nyo kanina? Papahid, lalagay Yan sa po tiyan? yung ipapahid sa seasoning natin sa baboy. Habang Doon sa nililitsyon po yung loob, sa ginagano. labas. Yes, pahid mo na ipahid, himas na himas. Yan, okay. Di ba naglalagay ng ano eh? Yung bali lahat, kumbaga, 5,000 minus, ginawa na namin itong 6 round up na. 11,000 minus 6,000, 5,000 ang tubo mo. Oh, ganda, no? Kapag Solution lechon na lang po. din. Buong ibinenta yun o chinap-chap Buo niya? po ito, buo. yung baboy. Buo ito. 11,000, yung sinabi ko sa iyo, ay hindi ko mabanggit yung pangalan ng company. 11,000, size na big yun. Kapag ang live weight mo ay 48 to 52 kilos, approximately ang live weight, classified as big, 140 kataong kakain. Pero yung sinabi nyo kanina, yung lechon buo na ibinenta nyo. Baboy Pero, po na binilenta mong lechon, ito lang ang puhunan mo, oh. pero pag chinap-chap mo yan, Ay, lalo na mas malaki. malaki Kasi kita. Kasi retail. 400 po yung kilo. Oo. Basta't alam ko, umaabot ng 12,000 pag ikaw nag-chop-chop. Kaya nga po. So ito, lechon lang, pero is 5,000 ang tubo mo. 50 kilos pa lang yung baboy. Oh. So, ibig sabihin, napakaraming, kung magsisipag ka lang, napakaraming way para hindi magutom ang tao. Kaya wag kayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Halimbawa, hindi masyadong, hindi nakuha yung baboy nyo dahil sa masyadong binabarat. Mag-isip kayo. Kita nyo, sabi nga na iba nating mga friends sa Facebook, magtayo ka ng meat shop. Catering. Caterer. Kalenderya, Diba? oo. Kalenderya, Para sa- kainan, kantin, lahat Lutong yan. ulam, magbenta kayo ng lutong Oo. ulam. Sabi nga, Sabi hindi nga naman po sa... nila, yung lutong ulam, Oo. tubong lugaw ka talaga doon. Oh, yes. Malaki talaga. So, kung marunong ka pang magkatay, di lalo na, no? Teka, bago natin puntahan yung katay, nandyan muna yung ating mga viewers. Mga viewers po. Oh, maingay na pakikinig from Israel. Bakit maingay? Maingay ka. Tayo tayo eh. Okay. Masaya. Rachel? Okay. Good afternoon, sir. Ano yan? Medyo kulay na. Ruben Limbo Reyes. Yan. Si Ma'am Judes Ormeneta. Yes, good afternoon. Sir Roberto Samson. Hello Good po. afternoon. Clarita Lechuan Lehao. Yes. Amids Likian Chinangan. Hello po. Sir Jason Gonzalez. Sir Ezekiel Bautista.
Ma'am Alma Legria, good afternoon. Si Ma'am Cheryl Babiera, Yes. pagaling ka. Sir Miguelin, hello po. Ma'am Imelda Ramos de la Cruz, good afternoon. Good afternoon. Ma'am Divina Kahindi Apostol, hello Yes, po. good afternoon po. Ma'am Luz Pakpako, hello po. Ma'am Juliet Galang Magadan, good afternoon. Shalom po, Team Ato V, maingay na bakikinig from Israel. Ayun. Medyo nag-enjoy, nabitin. Yan. Oh. Sir Elmer Sagun Jr., hi Team Ato V. Sir, ano yan? Imkahe Loradeso Share, good afternoon. Sir Elmer Rosero, Sir J. Mulingbayan, Sir Rusty Madera, good afternoon. Ma'am Arsenia Bauzon, si Ma'am Irish Spencer Spiritu. Yes, Hello, good magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Daryl, long time no see sa cam. Pa-shoutout po kay partner ko, Yen Pacolor Penanyo. Yes, yan. Yan, ano po? Shoutout po. Hello po, Miss Irish. Yan, sobrang busy po siya sa work niya. Oo. Ayan, ingat po kayong lahat, Team Ato V. God bless. Thank you you. po. Ayan, si Sir Farrell Benjelix Magtoto. Yan, good afternoon. Next is Sir Roberto Simanes. Sir Joel Dison, good afternoon. Shelre Roxanne. May June Salarda. Yes, ang daming Ayan, bago. Ma'am Aileen Puro bago eh. Canoy Babelonia. Ayan, Sir June Alipio, good afternoon po. Ma'am Via Angeli Jihan Michael, hello Team Ato V. Ayan. Sir Rodolfo Ompong Padua. Sir Dens Pangilinan, good afternoon. Sir Roland Andrade Gonzales. And Sir Richard Escaner, good afternoon Team Ato V. Sorry po, out of topic ang tanong ko. Paano po ba gamitin ang Ato V sa aso? Umiihi po kasi siya ng dugo. Salamat po sa pagsagot. Naku. Ang maganda po dyan, magtunaw po tayo ng isang kutsarita at yung matutunaw lang, tapos gamitan po natin ng dropper o yung syringe. Tapos every 2 hours, ating feed force po natin, force feed po natin. Yan. Ayan, kasi pagka ganyan, may infection yan Opo. no? Lumihi ng dugo, no? Opo. Kailangan na rin kasi, baka kailangan yun ng deworm. Hindi deworm po natin yan. Kasi Okay. regular na dewormer. Tsaka kung isabay yan, yung Ato B, isabay nyo doon sa medication na ibibigay ng vet Opo, yun. na para mas ma-utilize yan. So, kalimitan ginagawa natin yan is, hindi natin alam kung ganun kalaki, pero gawin nyo na para sigurado, malaki o malit yung aso nyo, kalahating kutsarita every 2 hours. Yes po. Gawa ng yung isang aso namin, si Memoy, nagkaganan din, nadumi siya ng medyo may dugo. So, after 2 days, 1 day, na-suppress na yun. Ganun, Opo, patay na Ato siya. Hindi po, buhay na buhay. After 2. Yung kanyang Akala ko anak po lang. naging kaldereto na rin. Ay, hindi. Okay. Okay po. Ayan. Si Ma'am Alma Legria. Ay, may heart. Ayan. Yes. Sir Rolando Pareño. Good afternoon. Teka, heart. Heart. Heart, kiss. Kinilig ako dun Sir Rolando Pareño. Good afternoon. Sir Jaime Del Rio. Sir Joel Oriel. Thumbs up. And Sir Eulogio Rosales. Thumbs up din Thumbs up po. din po. Yes. Ayan. Yes. Si Ma'am Leia Matobato. Good afternoon. Sir Joel Oriel. Ano ba maganda sa kambing? May bulate. Ay, Deworm. una po, i-deworm po natin. Tapos at the same time, maglagay po tayo ng maintenance ng atobi doon sa kanilang tubig. I-concentrated ho muna natin 1 kutsara, 2 litrong tubig. Yung po ang lagi natin ipapainom. Kasi yung mga worm mo kasi, kung mapapansin yung mga ruminants, pag kinatay niyan, yung atay niya, tingnan, may butas-butas. Yes. Ang dami yan, mga lookworm yan Yes. Yan ang ginagawang liver spread. Wow, sarap na. Nung nalaman ko yan, ayoko nang kumain. Pero kung masarap, kumain na rin ako. Masarap ka sa palaman Ulit. sa tinapay yan. Hindi, paborito ko yung liver spread So, yan actually, may ginawa na ho kaming pangkain ng kambing na prove na rin namin yung paglaki, pati nung kinatay namin. Kaya lang, on the economical side, hindi namin ma-justify pa kung pang sarili nyo lang, just for eating talagang yung pang sarili nyo lang, okay na okay. Unang-una,
walang anggo, hindi nyo nga iisipin na kambing ang kinakain nyo eh. Correct. Kahit yung papaitan, napakasarap. Lahat ng luto, yung kaldereta, lahat, tsaka tender yung karne niya. Na, tsaka Hindi maanggo. oh, Hindi ko maanggo. miski hindi kayo maligo, hindi maamoy, di ba? Kasi alam ko, pag kumain kayo ng kambing, susunod, Amoy maamoy ka ka. agad sa kamay po Kamay yun. sa kamay, tsaka yung singaw po ng katawan. Singaw ng katawan. Kayo ba? Kayo ba tinutukoy na? Hindi, ako kasi nung kinain ko yan, 2 araw, minsan pinagpawisan ako. Sabi sa akin nung ano po nasa yung damit mo kasi nangangamoy lungad ka eh. Hindi ko sinabing napawisan ako eh. Wala, hindi mo makita. Mali ba namin to? Nakabubat at imbis ng laughter. Applause sabi ko. Palakpakan natin. Like po tayo Tayo na lang palakpak. Palakpak natin. Nakakatawa, no? Ayan, meron pa tayong mga pagbate. Sir Mike Biha, good afternoon. Sir Borgie Lee. Sir Ray Ortaliza. Ma'am Debbie Marteja Acebes. Sir Zairus DL. Sir Larry Lumayag Season, good afternoon. Si Ma'am Clarita Lechuan Dehao. Shalom Team Atowi watching from Israel. Yes, good afternoon po. Shalom. Ayan. Si Ang Ma'am dami po Pastor nila. Al Ancheta. Heart ulit. Yun. Sir Nestor. Nadali Nadali na rin. Yan, Sir Nestor Bentipo. Good afternoon. Si Ma'am Juliet Galang Magadan. Rockets from Gaza throwing in here in Israel. That's why. Oh. That's why kaya maingay na ano doon. Ayun. Gaza. Be safe, be safe. Kaya pala, mag-ingat to kayo dyan. safe. And, Be safe po. We'll pray for you. Yes. Si Sir ano yan, Shelre Roxanne, always watching from Russia. Wow, thank you po. From Russia with love. Yes. Yun. Sir, From Russia with love. Parang James Bond movie po yun. Yan, Sir Reggie Anorico, hello po. Arvil Rebaldo Blaza, good afternoon. Sir Romel Ormeneta. Romel Ormeneta? Kaano-ano niya si Kaano-ano po si Ma'am Uy, Jules? Yan yun. Baka po. Ang June? Nakakalanin niyo po to. Anong pangalan nito? Romel Ormeneta. Pangalan ba ng kanyang hobby? Ewan ko po, hayaan niyo Ormaneta natin. yata yun eh. Okay. Ayan, si Arvil Rebaldo Blaza. Hello po, pwede po ba spray ang Atovi sa mushroom? Opo. Napakaliit. Yeah, ini-spray niya sa fruiting bags. Yes. Actually, pag gumawa ng fruiting bags, inahaluan niya 1 kilo parang ilang grams yan, 0.2 lang grams lang ata eh. Napakaliit. So, pag ginagawa ho ng iba yan, napiprevent yan yung nabubulok. Contamination. Contamination yun. At saka yung ini-spray nila yung fruiting bags pag nakita ko yan kasi laki ng plato. Yung mushroom. Opo. Tapos ang puti-puti. Sarap yun. Ngayon nyo po bukas Crispy i-message mushroom. namin kayo ng procedure. Ayun. Sir Romel Armeneta, hello po from Lipa. Ayun. Batangas. Diba? Lipa, Batangas. Malayo yan. Diyan lang po Oh. yan eh. Diyan lang po yan. Kabilang Ayan. kanto lang po. Si Sinoda Prado at Alfred Cagas. Thumbs up. Yup. Sir Richard Escaner, 1/2 every 2 hours. Ano po karami na tubig? Salamat po. Yung po, Sir yung Aso. tutunawin lang natin, yung half cup lang po ang ating ilagay na tubig. Half cup. Para concentrated pa rin Concentrated. siya. Ayun. Pero minsan, kung alam may makukuha kayong alam niyo yung syringe na pangkabayo. Yung syringe malaki yun eh. Malaki po yun. Tanggalin yun din, lagyan nyo lang ng hose. Ako, ganun lang ginagawa ko. Tapos yung atobi, ilalagyan ko ng tubig. Tapos, yun yung iaano ko dun sa bibig ng aso, ng manok, o ng baboy, pagka yung downer sila. Ayun, para hindi ako nahirapan magbuka ng bibig. Isang ginagawa ko, hindi. Para madali. Isang nga gagawin doon, pag pipigilin ko yung bibig, tatakpan ko yung ilong. Siyempre, mabibitalo Hinga. mo. Hindi mabibitalukan ba tawag doon? Hello, Hindi. Bilokan yun. Ang maganda po doon, tinuruan po ako ng vet. Ah. Di syringe po. Tapos hipanan niyo po yung yung ilong. Ilong, ihipan. Hihipanan niyo. Totoo po yun. May pag-lips to lips ka pa sa Hihipanan niyo naman. Handa niyo yung syringe. to blow, parang Ah? Oh, ganun lang. ihanda niyo yung syringe, tapos ilagay niyo sa gilid.
tapos sipanan yung ilong. Para kasi, pag hindi, para nalulunok nila kaagad. Kasi pag hindi po, binigla yung iluluwa nila. Parang humihinga sila, nalulunok nila. Hindi, ginagawa ko doon pag inanod, vibe nila yung si Bake, pag iniksa, sinisikmuraan ko. Di ba yun ang tamang way po ng pagpapainom, pag liquid sa mga aso? Paano ko singahan ka nung aso? Hindi po, kasi ano nyo naman yun eh, aso nyo naman po yan eh. So, hindi yan mag-harm sa inyo. Ayun. Kasi ganun yung ginagawa ko dati kay Mahirap, Doggy. marami na ako na sa YouTube. Tagal-tagal na siya, sinakmal yung amo eh. O, sa leeg. Ang ginawa nung asawa, sigaw na sigaw eh. Pero nung namatay nung husband, matuwa siya kasi may second husband ulit siya. Testing po yan. Anyway, yun na. Okay. So yun, Sir Mike Bihag, high five. Ayan, Sir Dan Bautista, more power to Atovi team. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Sir Arvin Rebaldo Blaza, hi po, pwede spray ang Atovi sa mushroom. So natanong, yun, nasagot na po kanina. Yan, Sir Alfred Cagas, good afternoon, Team Atovi. Si Noda Prado, good afternoon. Ayan, si Noda Prado po ulit, hello po. Pwede po ba ihalo sa pagkain ng baboy? At gaano kadami? Ayan. Pwede po, bibigyan namin kayo ng dosage po. Yan. Sinodo Prado, baka kamag-anak ko pa po yan. And then, Si Sir Jim Gar, hello po. Watching from Davao del Sur. Yun, Yun. Hello okay. po. Pwede rin natin sagutin na yung ganong karami. Halimbawa, kung nasa starter grower kayo, commercial feeds kayo, yung kalahating kutsara, half teaspoon. kalahating kutsarita per kilo. Ngayon, pagka yung nagpapa-daddy yung ina, lagyan nyo ng per kilo nun, yung 10 hanggang isang kutsara. Tapos yun, mapupunta na rin sa bikin. Ngayon, kung yung bikin, makita nyo may mga nag-i-scouring, yung 1 kilo ng pig boost, nalagyan nyo ng 2 kutsara. Okay. So yun, Sir Alfred Cagas, watching here at Ilocos Sur. Ayan. Good afternoon Hello po. po. Hello po. Okay. So yun. Now, narito po yung ating topic for Saturday. Paanong gawing organic ang alagang hayop sa panahon ngayong Doble pala. Ngayong panahon ng millennium. Ayan, mali ako natin. Talagang ba may makakain pa tayong organic na hayop? Yun. Yeah. Sa doble. So, medyo brainstorming tayo ng Saturday niyan. Di ba? Magandang topic. Para mas nalalaman nyo talaga kasi marami sa atin ng very conscious and they spend a lot of money for buying organic foods, ano? Pero mapapansin nyo sila, nakakasakit, magmamanifest din sa mga balat nila hindi ganun ka-healthy kasi very simple lang eh. Ang talagang organic, makikita nyo kagad sa skin ng tao. Saka mahal. Namumula-mula, yung ganyan. Kasi that reflects na yung liver nila maganda. So, kung malinis ang kinakain mo, yung liver mo na nag-filter ng hindi masyado madadamage. Yeah. Hindi na po kailangan ng gluten nun. Hindi na. Kasi miski maitim ka, kung makinis ang balat mo, talagang black is beautiful. Okay, so ito po yung isa sa mahalaga. May kontra. Okay. Patuloy po ang aming pag-anyaya. Yan, sa darating na pong December 15, Christmas year-end gathering of Atovi users with seminars. 8 a.m. po ito ang venue po is Covered Court of Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. So, ang setup po natin is potluck. So, kung ano lang po yung kaya pong nating ma-share na pagkain, ay pwede po tayong pumunta. Yes. Ayun. Okay. Nakita po tayo sa December 15 na po yan. Tsaka wag yung maganda ho yung umattend kayo dyan. Sabi nga natin, most of us, actually marami ngayon sa young generation ang nag-engage sa agriculture Yes, opo. Tsaka yung nakikita nila yung business potential sa agriculture. So, miski tayo may edad na wag tayong bibigay. Makipag-connect, ban-ban. Let's just do it for fun. For fun, pero kumikita tayo. And we win a lot of friends. And Tama po yun. bago tayo matapos, mga partners, good news muna tayo. Yes. Ayan, good news. Ito mag-asawang dadalo rin sa ating Christmas party, si Arman Balais at Bilma Balais. Initially, nire-report niya po sa atin na 2 weeks ago nag-spray siya ng Atobi. Inihalo niya ang 1 kilo sa half drum.
sa halip na 1 drum. Half drum of water. At tuyong-tuyo daw ang lupa doon kasi walang patubig. Saan Palayan yan? po ito ha. Saan? Hindi pa po niya nabanggit. Sa Iloilo po. Sa Iloilo. So, tuyong-tuyo ang lupa. So, nag-spray siya ng Atobi. After 3 days, ay naglagay naman siya ng 1 tableta ng ANF. Atobi Nano Fertilizer sa half drum of water. And gulat na gulat daw sila. Pati ang nanay niya. Kasi yung nagre-report po nasa abroad, ngayon, nagbago daw ang dahon. Naging berde agad. Ang galing. Galing. So, yun po, babalitaan pa rin niya tayo ng mga development sa kanyang pag-apply ng Atobi. And another good news. Sana kung makunan nila ng picture, i-send sa atin Opo. para may pakita rin natin sa mga netizen natin para hindi sila nababahala. Yun. So, ang Atobi pwede sa palay. Saka speaking of good news, Opo. sa next Saturday na po yan, yung ibabalita natin na gumamit sa taga New Zealand. Yun. Pugo. Pugo sa abroad, Yes, abroad po yan. New Yeah, diba? Zealand. Di ba yung Remote. sinasabi mo, Pugo, supposed to be Pugo, no? Layer. After naging Turkey? Hindi nga po Iba ho Turkey Ano nga po, naging ostrich. Ay, malaki. Mali pa pala yung sa akin. Talo, Naging Wala. ostrich yung itlog ng... Wala yan sa lolo ko. Ayun po. sige. Sa next Saturday na po yan. Yun. Good news yan. Opo. Okay? And lastly, ito po naman nag-harvest ng tilapia. Ang kagandahan nito, hindi siya lugi. Okay? So, ito po ay napakalit lang na espasyo. Wala pong 1 hektarya to. Ang nilagay lang niya is 7,000 fingerlings na nagkahalaga ng 4,200. Ngayon, nag-harvest po siya kagabi. Ang hinarvest niya ay 900 kilos. Sa 95 pesos, kung naging benta niya is 85,500 pesos. Laki, no? 85,500 pesos. Pero, kung tutuusin, ang puhunan niya, 68,200. Because, ang kanyang feeds ay 1,200 per bag. 50 sako na gamit niya. So, yung 85,500 pesos minus 68,200 pesos ay 17,000. 17,300. So, ito yung kita niya. Pero may natira pang konting isda doon na pangkain naman daw nila. At natikman niya, ang sabi nga niya, masarap, walang lansa. Ang mortality niya, 8 piraso. No? Ang dami naman. Napakadami. Yung po si Ma'am Carmelita Sicules Ganalongo ng Isabela. At least, hindi siya nalugi. Kung first time niya nag-isda yan, I think it's more of breed, yung quality din ng tubig. Pagka kasi Ay, nakagamit nga po pala siya 6 na kilong Atobi. Atobi, oo. 6 lang, ha? 6 lang. So, yun, yung more of breed. Saka siguro, supply no. Kasi minsan, pabago-bago ang ang klema natin. Opo. Yan. That could also affect. Yun. But at least, ang importante, hindi siya nalugi. Hindi siya nalugi. Oo, kumita rin siya. 4 months po. 4 months. Yes. Hindi not bad. So, congratulations po and doon sa ating mga kababayan, sumubok din po kayo sa inyong alagang isda. Okay? So, papaalam na tayo mga partners. Meron ba kayong nais pang ihabol? Ayun, ulitin ko ulit, magandang hapon po kay Ma'am Yen Pacolor. Kasi, Ay, Ma'am Yen. Oo, gawa ng hindi daw natin siya nabanggit nung isang... Ay, naku, Ma'am Yen. Sorry. Pero hi. Spirito. Hi. Magandang hapon po. Avid fan po natin yan. Yeah, medyo Every week po sila naman. Yun. Yun. Yun lang. Okay. Hindi na po namin may pakikita sa inyo yung pagkatay kasi medyo kapos na tayo sa oras. Pero talagang nakaka-enjoy yung matuto ka magkatay ng baboy Gano'ng katagal ba yan? 20 minutes po yun Kaya po siguro next, reserva natin, mahabang oras natin. Sa Saturday. Second episode natin yan. Another kita yun na pwede. Tuloy natin sa Sabado. Yes. Isingit natin sa Sabado. Yes, yes sir. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtutok panonood dito po sa Farmer's Talk ngayong araw ng Martes. Hanggang sa susunod pong Sabado, Team Atobi will continue to educate, Share. And inspire others. Yes.
mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.